Funny moments sa school experience. Dahil sa nag-pes na, naisipan ko na magkwento sa inyo ng mga nakakatawang experience ko sa school. Pero bago ko to simulan, para sa ating mga batang manonood, wag na wag niyong gagayahin na may kikwento ko dito, okay? Kasi pawang mga eksperto lang ang mga nakakagawa neto. Naranasan nyo na bang mag-guidance? Sure ako yung iba dyan ay hindi pa nag-guidance sa buong buhay nila. Pero pagkasama kayo sa mga katulad ko na mangilang-ilang beses na nag-guidance dahil sa mga di ka nais-nais na dahilan. Pero halos lahat ang dahilan ay nakasira ako ng isang bagay. Katulad ng paso, basurahan, at marami pang iba. Pero meron akong guidance experience na hindi ko talaga malilimutan. Kami kasi ng mga klase ko nung high school ay sobrang hilig namin maglaro ng sipa. As in sobra talaga. Tapos halos lahat nga din ng lalaki sa school namin ay puro sipa din nilalaro. Sa sobrang dami ay dumating na sa point na pinagbabawalan na kami ng principal maglaro ng sipa sa school. Ganon kasikat yung laro na yon sa school namin dati. Kaya ang ginawa ay pinagbawalan kami maglaro tuwing umaga at tanghali at sa uwian na lang daw kami maglaro. Kasi nakakasagabal daw sa pag-aaral ang kakalaro namin ng sipa kasi puro yun na lang daw nasa isip namin. Okay. Tapos makalipas ng ilang araw ay nakayanan naman namin hindi maglaro ng sipa tuwing umaga at tanghali. Pero dahil sa hindi na kami mapakali at kating-kati na paan namin maglaro ng sipa, naisipan namin na sa loob na lang kami ng room maglaro. Pre, larong-laro na ako magsipa. Ako nga din, kating-kati na pa ako maglaro. Hampas mo yung paa mo sa kantuhan ng pinto. Ewan ko lang kung mga tipa yan. Kung sa mukha mo hampas ko tong paa ko. Alisin mo yung kamay mo, maya-maya basag laloogan mo sa akin. Anong sabi mo? Teka, may naisip ako. Dito na lang tayo sa loob ng room maglaro. Tara. Yun! Kaming apat lang nasa room noon kasi lunch break. Kaya perfect timing sa amin magsipa noon sa loob ng room. Hanggang sa naging araw-araw na namin ginagawa yon, ang magsipa sa room sa tuwing tanghali. At buti sana kung matinong sipa ang laro namin ginagawa. Kaso hindi. Ang ginagawa kasi namin, nilalakasan namin yung huling sipa para bumording ng mabilis sa kisame. Nang sa ganun, hindi basta-basta mapipick up nun taya. 1, 2, 3, 4, 5! Hehehe. Kakaganon namin ng ilang araw ay napuno na ng bakat ng tingga yung kisame ng room namin. Talaga namang kada todo ng sipa ay kalabugan sa kisame namin. Pero one time, merong hindi ka nais-nais na nangyari. Hindi ko ba alam kung sinapian ba ako ng kaluluwa ni Hercules tsaka ni Kratos ng mga panahon na yun. Kasi nung pagsipa ako ng malakas, imbis na yung tingga lang yung lumagpak, kasama na rin yung kisame. Okay boys, oras na para umuwi tayo. Oy! Wait lang! At boom! Lagpak kami sa guidance office. Talaga namang nasermonan kami ng malala doon. Tapos ang masama pa dito ay pinapatawag ang magulang namin. At masususpend siya daw kung sino man di makakapagdala sa school kinabukasan. Noong mga panahon pa naman na yun, nakikitira lang ako sa tita ko. At ayaw ko naman siyang abalahin kasi busy siya sa trabaho. Nakakahiya din naman papuntahin siya sa school tapos ang maririnig lang niya doon ay puro kalokohan ko pinagagagawa. Talagang no, maparend. Kaya kunento ko yun sa mga tropa ko na di ko kaya magdala ng parents o kaya guardian kinabukasan. Sila naman ay all goods kasi mapunta ang parents nila pero di ko alam kung all goods sila pag uwi. At dahil sa ayaw nila ako masuspensya ay tinulungan ako ng mga tropa ko mag-isip ng paraan. At sa kalagitnaan ng aming pag-iisip ay may pumasok sa utak ko na malupit ang idea. Mga pre, paano kung si Manong mag-ice cream na lang kaya papuntahin ko? Oo nga no. Okay. Si Manong mag-ice cream ay talagang ka-close namin. Tropa pits na namin yon kasi sa tuwing tanghali at uwian ay lagi kami nakatambay sa kanya at nabili. Talagang lap trip kasi lagi siya nasabay sa trip namin. Kaya pumunta kami sa kanya at kunento ang mga nangyari. At nakiusap kami na siya na lang pumunta sa office bilang guardian ko. At talaga naman tawa siya ng tawa nung narinig yung kwento namin. Sakit ang tiyan ko. Sige, payag ako. Basta, lagi niyong papakiuntong tinda ko sa loob ng 1 linggo It's a deal. At dahil doon ay may umattend na sa akin na guardian at di na ako nasuspensya. At buti na lang din yung isa naming tropa ay may kaya sa buhay. Kaya siya na lang nagbayad ng pampagawa ng kisame ng room namin. Lap trip talaga sa tuwing naaalala ko mga pinaggagawa namin noon.
Nagkaroon na rin ba ng open forum sa room nyo? Kasi dati talaga, sa section namin, ilang beses na nagkaganto. Tapos ang dahilan, lagi nag-aaway yung dalawang circle of friends sa room namin. Madami pa naman yung dalawang magkakagrupo na yun. Halos tikalhati ba naman ang room namin. Tapos eto lang kami ng mga tropa ko. Mga kulangot lang sa ledgi. Minsan nga mapayapa lang kami nagtatawanan. Tapos hindi namin namamalayan, may nagkakainitan na pala sa paligid namin. Yung mapapatigil na lang kami kasi may biglang maiyak o kaya naman masigaw. Yun pala, may mga nag-aaway na. One time nga sobrang intense ng away nila. Buti na lang nagsisigawan lang sila. Kasi pag may nanabunot doon, pihado magkakaroon ng Royal Rumble sa room namin. At pag nangyari yon, naandun na kami. Sa gilid. Nakaupo. Nanunood. Na parang nasa front row seat ng sinehan. Pero hindi nangyari yon. Kaya pagkatapos nila magsigawan at magpalitan ng masasakit na salita, ay sumapit na yung lunch break. At nung naandun na kami nakain sa karinderya ng mga kaibigan ko, bigla kami naging marites. Ewan ko ba kung bakit tuwan-tuwa kami pag nag-aaway yung mga yon. Siguro dahil sa mga trash talkan nila na binudburan ng real talk. Dota 1 memories. At pagkatapos namin kumain, dumiretsong balik na kami sa aming room. At pagkabukas ko ng pinto, nandun na agad ang aming advisor. Sabay yung upuan, mga nasa gilid na lahat. At grabe talaga yung atmosphere sa room na mga oras na yon. Ramdam na ramdam ko ang kanilang nen. Okay, may nagkwento sa akin ng mga nangyari. Kaya dahil doon, hihiramin ko muna sa inyong math teacher ang oras ng inyong klase para makapag-open forum tayo. Kaya dapat magkaayos kayo. Sabihin nyo na lahat ng sama ng loob nyo sa isa't isa at pag-usapan nyo sa maayos na paraan. At sa kalagitnaan ng intense na open forum na yun, habang nagpapalitan ng maanghang na salita ang magkabilang grupo at sinusubukang ayusin ni ma'am ang hindi pagkakaunawaan, ay bigla akong kinalabit ng isa kong kaibigan. Uy, Rio, tingnan mo si Jograt. Loko tong mga to. Uy, tingnan nyo din si Tomas. Seryoso ako, Ika. Grabe yung pigil ng tawa namin ng mga oras na yun. Kasi kung ano-ano pinagagagawa ng mga kasama ko dun sa gilid. Naranasan nyo na ba sumakit ang inyong lalamunan o kaya naman tiyan kakatawa? Pues mas malala yung sakit pag yung pinipigilan mo. As in, sobrang sakit na ng lalamunan ko nun. Yung tipong pinipilit mo maging seryoso pero ganito pinagagagawa ng katabi mo. Anong nakakatawa, Rio? Ma'am... May nakakatawa ba, Rio? Ma'am, wala po, ma'am. So, yun lang mga erp. Kayo, meron din ba kayo mga nakakatawang experience sa school? Share nyo naman yan dyan sa baba. At maraming salamat din pala sa mga bumati sa akin ng happy birthday ng 15. Thank you sa inyo mga fan art, na-appreciate ko talaga ng sobra. At para sa mga nagtatanong kung paano ipasa ang kanilang fan art, ay pwede nyo yung ipasa sa ating FB page. So yon, sana nagustuhan yung ating video. At syempre, wag nyo kakalimutan na mag-like and subscribe at pindutin nyo na rin yung bell notification na yan para updated kayo sa ating mga padating pang animation. Yun lang, at kita-kits sa ating next video. Peace!